Kabanata 431. Tiyak na humihingi ng tulong si Waylon kay Jackson. Gayunpaman, bago nila marinig ang tungkol sa mga detalye, si Waylon ay nag-hang up na. Ito ay dahil napansin niya si Zelia at ang natitirang pagpasok sa silid. Pasensya ka na Waylon. Kasalanan ko ang lahat. Paumanhin ni Zelia. Ano ang pinagsasabi mo Zelia? Nagulat na lang ako nang sinimulan nila kaming bugbugin ng hindi man lang nililinaw ang sitwasyon. Huwag mag-alala, ang mga sakop ng aking ama ay nakikipag-usap sa kanila ngayon din. Narinig din ng aking ama ang tungkol sa iyong mga kaguluhan, sabi ni Waylon sa isang mabangis na tinig. May sasabihin pa sana si Zelia nang magsimulang magring ang kanyang telepono. Huminga ng malalim, sinagot niya ito. Ito ay isang maikling pag-uusap. Lamang at hindi siya nagtagal ay tumambay siya. Tapos na ang lahat. Ang tawag ay mula sa aking pangulo at sinabi niya sa akin na natanggal ako. Mahinang sabi ni Zelia. Alam niya na nawala lang sa kanya ang pagkakataong magkaroon ng isang mahusay na karera, dahil siya ay natanggal na sa trabaho. Hindi na siya makakapasok sa anumang mahusay na mga subsidiary na kumpanya o pamumuhunan sa mga kumpanya sa ilalim ng Dream Investment Group. Wala na ang lahat. Ano? Tinanggal ka? Panipi. Kahit papaano ay hindi pa nasa saalang-alang ni Waylon ang posibilidad na iyon. Sa una, ang gusto lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Zelia. Ang kanyang layunin ay upang humanga siya at umibig sa kanya. Nakipaglaban siya at binugbog upang matulungan siya ngunit hindi lamang nabigo iyon upang malutas ang isyu ni Zelia na dagdagan lamang nito ang kanyang mga pasanin dahil siya ay wala ng trabaho ngayon. Waylon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Siguradong pakiramdam na magpapatuloy silang asarin si Zelia. Tinanong ni Ray ang pagiging nakikialam niya. Huwag kalimutan, nasa tabi pa natin ang ama ni Waylon. Tiyak na, mas malakas siya kaysa sa ilang deputy manager. Pang-iinis ng isang kaklase na lalaki habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Waylon. Kinuha niya agad ito. Kumusta po itay? Ano ang sinabi mo? Diyos ko, sige, nakuha ko. Na, paano naman ako? O sige, tatay, nakuha ko. Nang tuluyan na siyang mabitin, mapatla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang kamay kaya't nahulog ang telepono sa kama. Waylon, ano ang nangyayari? Tanong ni Zelia, nag-aalala. Tapos na ang lahat para sa akin. Ang taong binugbog ako ay ang senior executive mula sa punong tanggapan. Kahit na nais ng ama na manipulahin ang kanyang mga koneksyon kay Jackson, sa huli, si Jackson ay isang driver lamang. Tiyak na hindi siya influential. Tulad ng nakatatandang ehekutibo, ano pa, ang senior executive ay nagtrabaho para kay G. Michael Zick dati. Siya ang matapat na sinalaigan ni G. Zick. Kahit si Jackson ay ayaw makisali dito. Ang pagmamakaawa ng aking ama sa kanila ngayon at tumawag siya upang sabihin sa akin na humingi ako ng paumanhin sa deputy manager na ito ngayong gabi. Panipi, pinunasan ni Waylon ang malamig na pawis sa noo gamit ang kanyang manggas. Si Zelia ay sa sobrang pagkadismaya, kaya't lumalabas na si Waylon ay nasa matinding kaguluhan din. Gayon din si Zelia, sinabi sa akin ng aking ama, sinabi sa amin. Lahat na huwag ng kumilos ng labis-labis, inistorbo ka ni Charlie sa kumpanya. Ang isyo ay maaaring malulutas ng madali sa iyo sa pagsasampa ng isang reklamo sa iyong mga nakatataas. Tiyak na parurusahan nila ang maling baluktot na iyon sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanyang mga maling gawa. Ang lahat ng nagawa natin ngayon ay ginawa lamang ang sitwasyon mas masama. Wala ay tama, ako ay nasa matinding kaguluhan ngayon. At nawalan ka rin ng trabaho. Sinabi ni Waylon sa isang hindi karaniwang katangian na malambot na tono. Sa wakas nagsasalita siya tulad ng isang mapagpakumbabang tao ngayon. Narinig iyon, naramdaman ni Zelia na parang may nagbigay sa kanya ng eksaktong parehong payo bago. Habang ang paningin niya ay nakapan sa buong wardroom, napansin niya si Gerald na nakatayo sa tabi ng pintuan. Siyempre, ito ay eksaktong ipinapayo sa kanya ni Gerald noong nagkita sila sa labas ng mga banyo kanina. Bago ito, naisip niya na walang karanasan si Gerald. Hindi pa niya inaprubahan ang kanyang mungkahi.
Sa huli, kung sinunod lamang niya ang payo niya, wala sa mga ito ang mangyayari. Ang bagay ay maaaring malutas ng madali. Ngunit huli na upang pagsisisihan ito. Sinubukan ng mga kamag-aral na pasayahin ang kalooban sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga posibleng positibong kinalabasan mula sa mga kaganapan ngayon. Subalit sa kaibuturan, alam nilang lahat na sila ay nagbibigay aliw lamang sa bawat isa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Zelia. Kinuha niya ang tawag at katulad ng dati, sandali lang siya nakausap. Gayunpaman, ang mga detalye ng tawag ay tila napakasindik o napakahalaga kay Zelia. Ito ay dahil papalapit sa pagtatapos ng tawag, ang kanyang mga mata ay bukas at ang isang ekspresyon ng lubos na hindi paniniwala ay ipininta sa kanyang mukha. Zelia, ano ang nangyayari? Panipi, medyo natagalan si Zelia upang sumagot habang tulala pa siya sa tawag. Ang boss ng aking kumpanya ay tumawag sa akin ng personal ngayon lang. Sinabi niya sa akin na maaari kong ipagpatuloy ang aking trabaho doon at ililipat ako sa departamento ng tauhan. Magtatrabaho ako bilang isang trainee doon at bibigyan din ako ng pagsasanay upang makapaghawak ako ng mas mataas na mga tungkulin sa departamento sa hinaharap. Humingi pa siya ng paumanhin sa akin tungkol sa isyu tungkol kay Charlie, sinabi niya. Sa akin na natanggal na si Charlie at sinabi pa niya na isang desisyon ang ginawa ng mga nakatataas. Panipi tuldok. Kabanata 432. Natigilan ang lahat. Sa kanilang isipan, lahat sila ay nag-iisang bagay. Ano? Iyon ay isang napakalakas na pagbabago. At napakabilis din. Kudlid. Panipi tuldok. Zelia, tiyak na iniisip ko na may humihila ng mga kwerdas sa likod ng mga eksena upang matulungan ka. Kung hindi man, bakit? Umuusad ang iyong boss upang harapin ang masama sa una. Ang pagsisiyasat sa bagay na ito ay hindi nangangailangan ng paglahok ng boss at tinawag pa rin niya ang iyong personal na numero upang humingi ng paumanhin. Ano pa, natanggal na ang pervert. Panipi, sumasang-ayon ako. Sinabi mo mismo na ang desisyon ay ginawa ng mga nakatataas. Tiyak na may gumamit ng kanilang mga koneksyon upang magawa ito. Panipi, si Ray at ang iba pa ay lantarang tinatalakay ngayon ang kanilang mga haka-haka. Sa tingin ko ganun din. Napakahirap na may talaga bilang isang potensyal na trainee para sa departamento ng tauhan. Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang may gaanong kapangyarihang magawa kahit ang boss at ang aking mga nakatataas ay kumilos. Sabi ni Zelia habang hinihimas ng marahan ang kanyang templo. Bigla siyang natigilan bago tumingala at inayos ang tingin kay Gerald. Gerald, walang malay na sigaw niya nang tumayo siya. Gerald, panipi, lahat ng tao sa silid ay gulat na tumingin sa kanya. Hindi inaasahan ni Gerald ang reaksyon ni Zelia, kahit na tama siya. Kanina pa kung ang natitira ay nagtatalakay sa kanilang mga sarili. Umalis na si Gerald sa wardroom upang tawagan si Zack. Inutusan si Zack na lutisin ang isyu sa lalong madaling panahon. Ngayong naayos na ang lahat, nagulat ito kay Gerald na mabilis na nahulaan ni Zelia ang katotohanan. Sa palagay ko alam ko kung sino ang tumulong sa akin, Gerald. Sabi niya habang naglalakad palapit sa kanya. Alam mo na nag-iisip ng pabalik. Sa aming paraan dito sinabi mo na hindi kami dapat magmaliit sa iba dahil maaaring sila lamang ang taong makakatulong sa amin sa huli, kahit na sa una ay minamaliit namin sila. Salamat sa pagpapaalala sa akin tungkol sa Gerald na ito. Patuloy na ipinahayag ni Zelia ang kanyang pasasalamat kay Gerald. Sa palagay mo alam mo kung sino ang tumulong sa iyo? Napaisip si Gerald sa sarili. Nangangahulugan ba iyon na ang pusa ay wala pa sa bag? Nagsimula siyang magpaliwanag. Kinuha ako ng deputy manager mula sa departamento ng tauhan. Siya ay isang masigasig na batang tagapamahala at sa tuwing magkikita kami, siya ay bahagyang tumango at nagsasabi ng isang simpleng pagbati. Bagaman hindi ito gaanong tunog, sa palagay ko siya na ang tumutulong sa akin ng lihim. Panipi, sa una, simpleng naisip ko na siya ay isang matapat at may kagalingan na lalaki na nakatuon lamang ang kanyang pansin sa kanyang trabaho. Sa pag-iisip sa likod, gayunpaman, maaaring siya
ay mas mapagpakumbaba at sophisticado kaysa sa naisip ko. Sinasabi ko ito ngayon dahil narinig ko mula sa aking mga kasamahan noong nakaraang araw na maaaring hindi siya ang ipinakita niya sa kanyang sarili. Sabi ni Zelia, nawala ang pagkalito ni Gerald sa oras na natapos niya ang kanyang paliwanag, kaya't nahulaan niya na mali kong tutuusin, kahit na hindi talaga ito nakakaistorbo sa kanya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Zelia ang pangangailangan na kumpirmahin ang kanyang teorya kaya tinawag niya ang isang malapit na babaeng kasamahan niya. Kamusta, Lila? Naaalala mo pa ba ang pinag-uusapan natin tungkol sa deputy manager mula sa departamento ng tauhan? Naaalala ko yata na sinasabi mo na pinsan niya ang isang superior. Ayos lang wala yun. Salamat. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho ngayon. Panipi, matapos ang pagbitay, mukhang nasa sabik si Zelia na kahit ang mga mata niya ay naluluhan na ngayon. Zelia, sigurado ka bang siya ito? May gusto ba siya sa iyo o kung ano? Tanong ni Ray, ang hindi maiwasang pagseselos ay nagpaputok ulit. Gusto niya ako o hindi ako sigurado. Gayunpaman, sigurado. Akong nakatulong siya sa akin ng maraming beses sa lihim sa ngayon. Siya ay dapat na isa sa mga unang tao na nalaman na ako ay fired. Anuman ang kaso, hihilingin ko sa kanya na linawin ang lahat. Nang ito kapag nakapagtrabaho ako bukas. Panipi, inggit na inggit ako sa inyong lahat. Si Morgana ay tinulungan ni Cameron kaya isa na siyang opisyal na doktor habang si Zelia ay pareho si Waylon at ang deputy manager na patuloy na tumutulong sa kanya. May yaman pa ring tagapagmana si Sharon bilang kapareha niya. Wala akong anumang bagay na magarbong. Sabi ni Ray habang kinakagat ang ibabang labi sa panibugho. Sumulyap siya sa tycoon sabay hindi na nagsabi ng iba. Mapait na ngiti lamang si Morgana sa kanyang sinabi habang inaalaw niya si Ray. Huwag mong sabihin yan, Ray. Hindi naman masama ang tycoon. Gayun din, dahil napakamalaya mong nakatayo roon, makakakuha ka ba ng maiinit na tubig? Tanong ni Morgana habang nakatingin kay Gerald. Talaga, ang lahat ay nakatayo dito na wala ring ginagawa. Kudlit, bumantong hininga si Gerald habang naiisip ang sarili. Hindi pa rin siya maaaring tumanggi kaya't lumakad lamang siya sa isang mesa na may laman na basong garapon. Si Dr. Si Lopez, kapwa ang Pangulo at ang Vice-Presidente ay pupunta sa ward ngayon. Sabi ng isang nurse na damaykit ang kanyang ulo sa silid. Matapos may parating ang mensahe, umalis na siya. Darating ang Pangulo? Tanong ni Morgana, gulat na gulat. Nagulat din si Waylon. Siguro nalaman ng Pangulo na napasok ako sa ospital kaya't pupunta siya upang bisitahin ako. Zelia, halika, tulungan mo ako. Ang tatay ko ay pamilyar sa Pangulo kaya kailangan kong maging pinakamaganda. Panipi. Ilang segundo ang nakaraan, si Waylon ay matapat na galit pa rin na ang kanyang sandali ay inagaw ng representante ng manager ni Zelia. Gayunpaman, alam na ang Pangulo ay personal na darating upang salubungin siya ay huminahon ng bahagya ang kanyang galit. Habang sinusuportahan siya ni Zelia, dahan-dahan siyang tumayo. Pakiramdam ng medyo nasa sabik. Sa kabilang banda, gusto ni Gerald na lumabas ng silid dahil dumami ulit ang mga tao doon. Kinuha niya ang pitchel at nagtungo sa pintuan upang kumuha ng maiinit na tubig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at sa harap niya, ang Pangulo mismo. G. Crawford, anong ginagawa mo dito? Panipi, Kabanata 433. Sabay kilay sa mga kamay habang tinatanong, may ngiti sa labi. G. Crawford, Panipi, nataranta ang iba sa ward nang marinig ang pangalan. Lalo na ito ang kaso para kay Waylon na handa nang batiin ang Pangulo at kumilos ng mahina sa harap ng iba pa. 2 beses, siyang natulala sa iba sa silid. Bakit niya tinawag si Gerald bilang G. Crawford? Alam mo kung sino ako, Pangulo? Tanong ni Gerald. Natigilan din siya. Siyempre ginagawa ko. Noon nang may pasok si G. Winter sa ospital, nagpunta rin ako para bisitahin siya. Gayunpaman, hindi kita nahuli sa oras bago ka umalis. Sabi ng Pangulo habang patuloy siyang ngumiti.
Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, mabilis na inayos ni Gerald ang puzzle. Nang may pasok si G. Winters sa ospital, nakabunggo siya sa Morgana sa cafeteria. Noon, nag-abala si Morgana sa kanyang issue sa trabaho. Nang siya ay umalis at makilala si Zack mamaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga issue sa trabaho ni Morgana. Kahit na ang kanyang mga issue ay sa kalaunan ay nalutas, ang kredito ay naaga ni Cameron sa huli. Kailangang ito ay minsan na nang marinig ng Pangulo ang tungkol kay Gerald. Sa pag-iisip pabalik, binanggit din ni G. Winters ang pagbisita sa kanya ng Pangulo noong nakaraang panahon bagaman hindi pa ito binibigyan ng paunawa ni Gerald. Ginoo Crawford, narinig ko mula sa head nurse na nandito ka kaya partikular akong lumapit upang makilala ka. Huwag sabihin sa amin kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Gagawin natin ito kaagad. Pagpapatuloy ng Pangulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Morgana na nakatayo sa tabi nila. Tingnan mo rito, G. Crawford. Matapos mong irekomenda, si Morgana ay isa ng opisyal na doktor dito. Siya ay medyo masigasig at responsableng empleyado kaya tumatanggap siya ng mataas na papuri mula sa parehong mga pasyente at aming staff. Mabait sa iyo na magrekomenda sa amin ng isang mahusay at may talento na tao. Sa amin, lumaki ang ngiti sa mukha ng Pangulo nang sabihin niya. Iyon, nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap tungkol sa ilang iba pang mga bagay. Ang ilang mga taong may talento na nakatayo sa likuran ng Pangulo ay nakipagkamay kay Gerald bago sila tuluyang umalis. Noon, simpleng sinabi ni Gerald kay Zack na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa lalawigan upang malutas ang mga isyu ni Morgana. Hindi man direktang bahagi ni Gerald doon. Gayunpaman, tila ang Pangulo ay isang may kakayahang tao mismo. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang malaman na si Zack ay nasa ilalim lamang ni Gerald na kumikilos sa ilalim ng utos ni Gerald. Nang hindi na makita ang kanilang likuran, lumingon si Gerald sa likod ng silid. Noon niya napagtanto na lahat ng kanyang mga kaklase ay nakatingin sa kanya na gulat na gulat. Totoo ito lalo para kay Waylon. Lumitaw siya na natulala habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama na freeze sa lugar. Kaya't hindi pa siya sinalubong ng Pangulo. Naparito siya upang personal na makilala si Gerald ng mag-isa. Nakakahiya naman. Panipi tuldok. Pumili ka muna ng maiinit na tubig. Sabi ni Gerald bago paandarin ang pintuan. Gerald. Si Morgana ang tumawag sa kanya, isang mukhang hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Panipi tuldok. Opo, ano ang mali, Morgana? Tanong ni Gerald. Ay, ikaw ba ang tumulong sa akin? Ikaw ba ang dahilan kung bakit? Napakadali, kung maging isang opisyal na doktor dito. Panipi, malinaw na sinabi yun ng Pangulo kanina, na si Gerald ang nagrekomenda ng gayong mabuting doktor sa ospital. Bumalik noong siya ay unang makakuha ng trabaho, kahit na siya ay tuliro. Pinagpalagay lamang niya na si Cameron ang tumulong sa kanya. Pinasalamatan pa ng kanyang ama ang ama ni Cameron para doon. Gayunpaman ang ama ni Cameron ay lumitaw lamang na isang malamig at mag-isang tao. Ang lawak ng kanyang pagiging mabuting pakikitungo sa kanyang ama ay isang solong basong tubig. Bago pa alisan, kung totoong si Cameron ang tumulong sa kanya, bakit nangyari? Iyon, ang lahat ay may katuturan ngayon. Si Gerald na ang tumulong sa kanya simula pa lang. Lumabas na si Gerald ay medyo malapit sa Pangulo. Oo, hindi naman ito big deal. Swerte ko lang na may alam akong ilang mga may kinalaman kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina. Si Morgana ay napuno ng panghihinayang matapos marinig yun. Naalala niya ang unang pagkakataong nakilala niya ulit si Gerald. Pagkalipas ng mahabang panahon, pinagamot lang siya nito sa isang kainan sa cafeteria habang si Cameron ay ginagamot sa isang engranding kapistahan sa isang kahangahangang hotel. Ang tunay na taong nag-isip tungkol sa kanyang hinaharap at tumulong sa kanya na malutas ang lahat ng kanyang mga isyo ay si Gerald. Sa pagtingin ulit kay Gerald, natagpuan ni Morgana ang sarili na nakatingin sa kanya sa ibang ilaw. Diyos ko, Gerald, nagmamaneho ka ng Mercedes-Benz G-Class. Kanina,
Mayroon ka ring napakahusay na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Ano nga ba ang ginagawa mo ngayon? Gerald, Panipi, Kabanata 434. Ang tanong ay nagmula kay Ray. Ano ang sinabi mo? Nagmamaneho siya ng Mercedes-Benz G-Class. Gulat na sabi ni Waylon. Kung iisipin, paimpol na ngumiti si Gerald sa tagiliran habang si Waylon ay ipinapakita ang kanyang sasakyan kanina. Akala niya ay panibugho iyon, ngunit masaya lang si Gerald na. Tignan ang lokong ipinapakita ang kanyang kotse sa Audi A4L. Sa kasalukuyang presyo ng isang Mercedes-Benz G-Class, ang dami ng pera na iyon ay madaling makabili ng 8 o 9 na mga Audi A4L na kotse. Tulad ng sinabi ko dati, nanalo ako bilang premyo. Sasakyan lamang ito upang matulungan akong makalibot, kalmadong sabi ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos ay inilapag niya ang pitchel at umalis sa ward. Si Zelia ay walang sinabi, ngunit mas nirerespeto niya ngayon si Gerald kaysa sa dati. Paimpol siyang umalis sa ward sa sandaling ang mga isyo ay nalutas. Nang hindi inaasahan ang anumang pagpapahalaga sa lahat. Sa kanyang isipan, alam niya na kahit na palagi niyang naisip na ang iba ay tumutulong sa kanya, walang pakialam si Gerald hanggat wala ng mga isyu. Kahit na sa oras na sumakay si Gerald sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamag-aral ay hindi lumipat ng 1 pulgada. Nakatitig pa rin sila sa gulat na naiwan lang siya ng ganon. Habang nagmamaneho si Gerald ay nagsimulang magring ang kanyang telepono. Nagulat ito ng bahagya sa kanya na ang tumawag kay Tammy ngunit samando pa rin siya. Gerald, payuhan mo si Gia na umuwi ka na. Si G. Quarrington ay labis na nababalisa. Sinubukan niyang tawagan si Gia ng maraming beses ngayon ngunit malamang na pinatay ang kanyang telepono. Ni hindi na siya tumutugon sa alinman sa aking mga mensahe. Mangyaring payuhan siya, makikipagkita ako sa kanya. Ngayong hapon, sabi ni Tammy. Narinig iyon, natigilan sandali si Gerald. Pinahinto niya kaagad ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Ano ang ibig mong sabihin na nag-aalala siya? Hindi ba umuwi si Gia? Panipi, alam na alam niyang sinabi ni Gia na uuwi siya bago siya umalis. Ni hindi na siya nakipag-ugnay sa kanya mula noon. Naisip niya na ayos lamang ang pagtatapos nito ng ganoon. Kung sa bagay, hindi niya ito hinayaang manatili, kung hindi man ay madaragdagan lamang nito ang tsansa na hindi maunawaan ni Mila. Sa hinaharap, saan siya napunta, at bakit hindi na makontak ng sinuman si Gia. Ngayon, anong ibig mong sabihin? Nakipag-ugnay pa rin ako sa kanya kahapon bago ko malaman na hindi ko na siya maabot. Ngayon, nagpakita siya ng isang mahusay na palabas at ngayon ang kanyang ama ay talagang natatakot. Mangyaring huwag nang magpanggap, ang kanyang ama ay wala sa aking bahay. Ipasa ang telepono kay Gia ngayon, sabi ni Tammy. Gusto niyang isipin na nagpapanggap lang si Gerald. Tammy, patay ako grabe. Huwag mo akong takutin. Iniwan mo ang aking lugar 3 araw na ang nakakalipas at umaga pagkatapos nito, sumakay si Gia ng kotse pabalik sa Mayberry. Sinabi niya na magpapakasal na siya kay Jacob sa sandaling umuwi siya. Panipi, itinakip ni Gerald ang kanyang manggas sa noo nang magsimulang bumuo ng malamig na pawis. Ipinaliwanag niya kay Tammy ang lahat ng nangyari noong araw na umalis si Gia. Kahit na ganyan, dapat pa rin natin siyang maabot ngunit hindi natin magawa. Sinabi ba talaga niya sa iyo na magpapakasal na siya kay Jacob? Panipi, sino pa ito? Sasabihin ko lang ito. Ang taong dapat sana niyang makipagsamahan ay hindi si Jacob. Ito ay isang tao mula sa Yanken, nakilala lamang ng iba bilang si G. Long. Gayunpaman, ayaw ni Gia na makasama siya kaya tumakbo siya palayo sa bahay. Pinaghihinalaan ko na siya ay napunta sa iyo na may maraming mga dahilan sa isipan kung sakaling hindi mo siya dalhin. Oh, Gia, ngayon lang ako nag-aalala na may nangyari sa kanya. Sigaw ni Tammy sa nag-aalala na boses. Matapos ibahagi ang anuman ang alam nila tungkol sa sitwasyon. Tumambay si Gerald bago kaagad sinubukan na tawagan si Gia. Gayunpaman, totoo ito. Nakapatay na nga ang kanyang telepono. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng iba pang social media din ngunit ang resulta ay pareho.
King Hell. Ano ang nangyari, Gia? Kudlid. Kahit na ang pagkawala niya ay hindi direktang nauugnay sa akin. Ang huling lugar na nakita siya ay ang lugar ko pa rin. Labis na naguluhan si Gerald at napuno siya ng panunuya sa sarili. Kung hindi ko sinabi ang mga bagay na iyon ay maaaring hindi. Iniwan ni Gia sa una. Kung sana tinawag ko siya pagkatapos niyang umalis, baka alam ko pa kung nasaan siya ngayon. Ngunit huli na para doon. Hindi ko sana maaasahan na nangyayari pa rin ito. May nangyari kay Gia at kailangan ko siyang mahanap. Agad, Kudlid. Sinabi din ni Tammy na akala niya ay kasama pa rin ako ni Gia. Napakamot ng ulo si Gerald sa pagkabigo. Sa kanyang isipan, maraming mga posibilidad ng mga bagay na maaaring nangyari sa kanya. Ang bawat posibilidad na naisip niya ay lalo lang siyang kinakatakutan kaysa sa nauna. Tinapik niya ng malakas ang kanyang manibela upang kumalma. Nang kaunti, umiling, sa kanya pinahihit agad ang sasakyan. Bumabalik na siya ngayon sa Mayberry. Kabanata 435. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang daing ang narinig. Tammy, si G. Quarrington ay labis na kinakabahan ngayon. Pumunta pa siya sa istasyon ng pulisya upang maglunsad ng isang ulat. Ano ang dapat nating gawin? Hanggang kailan pa tayo maghihintay dito para sa Gerald na iyon? Panipi, may nangyari kay Gia at sa kanyang pamilya at mga kaibigan na tiyak na alam ang tungkol dito. Ang napasinghap ay ang isa sa mga kasama ni Gia. Naghihintay silang lahat ngayon kay Gerald sa pasukan ng Mayberry University. Pumayag si Tammy na makilala siya doon sa telepono kanina. Dahil si G. Quarrington ay nagpunta upang gumawa ng ulat ng pulisya, si Tammy at ang iba pa ay kumilos ng matinusa pamamagitan ng pagpunta sa universidad. Ang pagpapalam at pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa pamantasan ay talagang lahat na maaari nilang gawin sa sandaling iyon. Hintayin na lang natin siya. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa sitwasyon mula nang huling makita si Gia sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi siya malaya sa pagtuturo sa amin ng aralin sa paglaon. Ang pagkawala niya ay naiugnay pa rin sa kanya. Galit na, sabi ni Tammy. Galit din ang ibang mga babae. Napagpasyahan nila na babugbugin nila siya agad pagdating niya. Paano nga ba napahiya si Gia ng isang talo? Ano pa, hindi na siya nag-abala pa ring makipag-ugnay sa kanya mula nang araw na umalis siya. Galit na sabi ng mga batang babae. Bigla na lang may isang batang babae ang nagturo patungo sa kalsada. Hoy kayong lahat. Iyon ay isang Mercedes-Benz G-Class. Ang driver ay dapat na isang gwapo. Panipi, alang-alang sa Diyos, Yvette. Basahin ng kaunti ang mood. Paano, kapag magkakaroon ng higit na interes sa mga mamahaling kotse at gwapong lalaki sa ngayon? Panipi, kahit na sinabi iyon ng kasama sa kwarto, siya at ang natitirang mga batang babae ay natapos din na nakatingin sa Mercedes-Benz G-Class. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang kahanga-hanga at cool na hitsura ng kotse. Hoy, tumingin sa bintana. Hindi ba kamukha ni Gerald iyon? Panipi, sabi ni Yvette, na para bang posible iyon. Kawawa siyang talo. Inaasahan kong siya ay lumitaw sa harap namin sa isang bisikleta. Saway ni Tammy. Gayunpaman, ang Mercedes-Benz G-Class ay papalapit. Tumama sa preno si Gerald sabay harap ng kotse sa kanila at agad na lumabas ng sasakyan. Ano ang sitwasyon? Nag-aalalang tanong niya. Matapos ang isang maikling katahimikan, sumigaw ang isa sa mga kasama sa silid. Si Tammy at ang iba pa ay pantay na namangha. Palagi silang may impresyon na siya ay isang regular na mahirap na talunan lamang. Ngunit narito siya, pagmamaneho ng isang Mercedes-Benz G-Class. Nauna nang ipinapalagay ni Tammy na kilala niya si Gerald sa loob. Gayunpaman sa sandaling iyon, lahat ng nagagawa niyang nganga ang kanyang bibig sa pagkabigla. Bakit ka may Mercedes-Benz G-Class, Gerald? Sa wakas ay nagawa niyang magtanong. Nakuha ko ito sandali ngunit iyon ba talaga ang mahalaga ngayon? Ano ang sitwasyon? Tanong ulit ni Gerald. Hamagod si Tammy, pinipigilan ang pagkabigla na nararamdaman. Parin niya, sinabi niya sa kanya ang mga detalye ng kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling sabi, hindi ito mukhang napaka-promising.
Sa kabila ng paglansad ng ulat ng pulisya, hindi gaanong pag-unlad. Ang nagawa, wala ring karagdagang mga pahiwatig na natuklasan. Din, parehong nag-aalala sina G at Ginang Quarrington sa kanilang pag-iisip. Ngayon, sa una, medyo nagalit sila nang malaman na ang Longs mula sa Yan Ken ay nais na pilitin ang isang kasal sa kanilang anak na babae. Napakasalan ang kanilang anak. Ngayon na nawawala si Gia, ang mga timbang sa kanilang dibdib ay dinobel. Hindi masukat ang kanilang kalungkutan. Habang naririnig ni Gerald ang lahat ng ito, lalong tumindi ang panunumbat niya sa sarili. Tungkol kay Tammy at sa iba pa, hindi sila naglakas loob na bugbugin si Gerald ngayon matapos makita ang kanyang Mercedes-Benz G-Class. Ang kanilang mga tono ay naging magalang din. Gayunpaman, hindi mo masyadong kailangang mag-alala, Gerald. Nag-isip ako ng isang plano. Kita nyo, sinabi sa akin ng pinsan kong si Felicia, na ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay namamahala sa pagkontrol sa mga live na pag-broadcast ng isang sikat na angkla. Noong isang buwan, ang kanilang live studio ay humingi ng tulong mula sa kanilang mga tagahanga upang maghanap para sa isang batang lalaki na nawala sa loob ng maraming taon. Nakakagulat, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media at forum, talagang nagtagumpay silang hanapin siya. Panipi, Kabanata 436. Tinawagan ko si Felicia at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang tulungan kami ng kanyang kaklase. Sana maging maayos ito. Sa tulong ng mga tagahanga ng Anchor, mahahanap namin sa wakas kung nasaan si Gia. Mayroong lakas sa mga numero pagkatapos ng lahat. Sabi ni Tammy. Tumango si Gerald. Naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Ang mga normal na tao ay hindi naintindihan ang totoong mga kakayahan ng mga nagtatrabaho sa mass media at sa mga nagtrato sa internet tulad ng kanilang pangalawang tahanan. Hanggat ang isa ay handang magsaliksik, ang impormasyong kailangan nila ay tiyak na matatagpuan. Tinawagan ni Gerald sina Drake at Tyson upang siyasatin din ang bagay. Wala sa kanila ang kumukuha ng anumang pagkakataon. Narito si Felicia. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang nakaparada sa tabi ng kalsada at lumakad palabas ang maliit na pinsan ni Tammy. Isang gwapong lalaking nakabaso ang gumabay sa kanya patungo sa pangkat. Nakilala ni Gerald si Felicia noong isang araw kasama si Tammy. Kaya alam niya kung sino siya. Tiyak na alam niya kung ano ang nangyari kay Gia mula nang makita niya si Gerald, inirot niya ang kanyang mga mata. Sinama ko si Quaid, Tammy. Classmate ko siya. Tulad ng naipaliwanag ko kanina sa kotse, nawawala si Gia. Nais naming hilingin sa iyo na mag-broadcast ng isang nawawalang ulat ng tao, upang ang mga tagahanga ng Anchor ay maaaring makatulong na maghanap para sa kanya. Siguradong babayaran namin ito, sabi ni Felicia. Inayos ng bahagya ni Quaid ang kanyang baso bago sabihin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bayad. Ang internet celebrity Carnival ay malapit nang dumating at ang Anchorwoman ay nag-iisip ng paggawa ng kawanggawa upang madagdagan ang kanyang impluwensya. Tiyak na hindi ito isang problema. Panipi, gayon din, ang kanyang tanggapan ay narito sa lungsod ng Mayberry University. Dadalhin ko kayong lahat upang makilala siya. Maaari mo siyang bigyan ng pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon. Panipi, tuldok. Teka, ang Anchorwoman na tinutukoy mo sa Felicity? Tanong ni Gerald, natigilan. Pasimpleng ngini siya ni Quaid habang nakatingin kay Gerald. Sino pa ito? Ikaw? O Diyos, Gerald. Pinakiusapan ko ang aking kaklase na hanapin si Gia. Hinahanap mo lang ang Anchorwoman. Maaari mo bang itigil ang pagiging isang taunan na B******** ka? Malamig na sabi ni Felicia. Tama na yan. Lumilipas ang oras kaya't gamitin na lang natin ito upang hanapin si Gia sa tulong ni Quaid. Sabi ni Tammy, ayos lang, sumakay ka sa sasakyan, dadalhin kita doon. Panipi, sa una, naisip ni Gerald na ang pagharap sa isyo ay magiging bahagyang hindi mabisa kung hindi nila alam kung sino ang anchor. Ngayon na alam niya na ito ay walang iba kundi si Felicity, siya ay naging bahagyang nasabik at may pag-asa.
Dahil sa sumikat si Felicity sa tulong ng ordinary man, tiyak na makikinig siya sa kanya. Pagbukas ni Gerald ng pinto ng kanyang sasakyan ay may narinig na sigaw. Oh my God, iyon ba ay isang Mercedes-Benz G-Class? Tanong ni Felicia, natigilan. Gerald, sa iyo ba ang kotse na iyon? Sumakay ka na lang sa kotse. Sabi ni Gerald na nagbitiw sa tungkulin. Nagulat ang mukha ni Quaid sa mukha niya. Inayos niya ulit ang baso niya. Kahit na mukhang isang talunan si Gerald, nagmaneho siya ng isang marangyang kotse. Nagmaneho si Tammy ng sarili niyang sasakyan habang paalis na sila. Alam na alam ni Gerald ang daan doon. Di nagtagal, nakarating sila sa entrepreneur base na pag-aari ng mga mag-aaral sa universidad. Nagtrabaho doon si Quaid. Siya ay isang tao na hindi nakatapos ng high school ngunit pinangarap niyang maging isang tanyag na tao sa internet. Sa huli, naging tao siya na kumokontrol sa live na pag-broadcast. Para sa Felicity, Miss Dawn, Tammy at ang iba pa ay narito. Sabi ni Quaid habang dinadala si Gerald at ang iba pa sa opisina. Isang batang babae ang nakatalikod sa kanila nang una silang makita. Wala siyang iba kundi ang kamag-aral ni Gerald na si Yvonne Dawn. Sige. Nang siya ay lumingon upang maglakad papunta sa kanila na naka-high heels, bigla siyang natigilan. Gerald, bakit ka nandito? Kabanata 437. Si Yvonne ay nagtatrabaho bilang katulong ni Felicity na nagpapaliwanag kung bakit siya naruroon. Maliwanag na gulat siya nang makita niya si Gerald doon. Huwag muna kayong mag-alala. Higit sa lahat, kailangan namin ang iyong tulong. Panipi, parang edad na ang nakakalipas mula nang huli na makilala ni Gerald sina Yvonne at Felicity. Hindi pa sila nagkita ng harapan mula noong araw na iniligtas niya. Sila ay inagaw. Bahagyang hindi mapalagay si Gerald sa pakikipag-usap sa kanila. Ngayon, hintayin muna dito. Ang pag-makeup pa rin ni Felicity. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka muna lahat. Panipi, hindi si Yvonne ay masama tulad ng dating patungo kay Gerald. Ngayon, maraming nangyari mula noon at marahil talaga si Gerald ang nagligtas sa kanilang apat. Tiyak na gaganapin ni Gerald ang kaunting lakas at impluensya. Alam na alam nila yun. Ngayon, nais ni Yvonne na subukang aliwin si Gerald. Maliwanag na, may parehong proseso ng pag-iisip si Felicity. Ang kanyang background ay kaina-hinala sa kanila upang masabi. Nasa malubhang panganib ang mga ito noon pa man ay walang makakatulong dahil kahit na walang nakakaalam na sila ay inagaw. Well, maliban kay Gerald syempre. Ano pa, ang mga insidente hinggil sa powerbank ni Cassandra at Amerikana ni Gerald na naiwan sa Maybach car ay lalong nagpataas ng kanilang hinala. Ang kanyang mga item ay tila naruroon tuwing nangyari ang gayong sitwasyon. Kapag naabot nila ang conclusion na iyon, nagpa siya si Felicity na ituring ng mas mabuti si Gerald. Gerald, bakit ka nandito? Tanong ni Felicity habang naglalakad papunta sa grupo. Siya ay may light makeup lamang, ngunit siya ay talagang kaakit-akit at kaakit-akit. Ito ay isang sorpresa kay Tammy at sa iba pa. Hindi pa napapanood sa kanila na ang mga tanyag na tao sa internet ay maaaring magmukhang kaakit-akit kahit sa pangunahing pampaganda. Gayunpaman sina Tammy, Felicia, at Quaid ay lalo pang nagulat. Kilala mo siya Gerald? Kaklase ko siya syempre gusto niya. Mahinahon na sabi ni Gerald. Gerald, itong babaeng Gia. Ano ang relasyon mo sa kanya? Panipi, bahagyang nag-aalalang tanong ni Yvonne. Mabait siyang kaibigan. Mangyaring humingi ng tulong mula sa iyong mga tagahanga upang hanapin siya. Kapag nahanap na siya, tiyak na may gantimpala na naghihintay para sa iyo. Panipi, wala sa mood si Gerald na panatilihin ang isang mababang profile. Sa sandaling iyon kaya't bawat salita na sinabi niya ay nangingibabaw at malakas. Gayunpaman, kapwa hindi inisip ni na Felicity at Yvonne na wala ito. Sa lugar, napag-isipan nila tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan at nagsilbi lamang ito upang patunayan na ang kanilang mga teorya ay tama. Tutulong ako. Gayunpaman, kakailanganin ko kang sumama sa aking tanggapan. Gerald, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay ng personal. Yvonne, mangyaring ihatid sa akin ang mga kaibigan ni Quaid. Panipi,
Tumalikod si Felicity at muling pumasok sa kanyang opisina. Sumunod naman sa kanya si Gerald. Sa kanyang isipan, napagpasyahan na niya na ang parehong mga batang babae ay alam na ang kanyang totoong pagkatao sa ngayon. Ito ay dahil hindi siya sapat na nag-ingat sa ilang beses niyang na-save. Ang mga ito, naiwan niya ang sapat na mga pahiwatig para sa kanila na magkasama na piraso ang puzzle. Bakit pa siya hihilingin ni Felicity na pumasok sa kanyang tanggapan? Sa katunayan, papagalitan sana siya kaagad ni Yvonne. At palayasin kung hindi niya alam kung sino talaga siya. Gayunpaman, si Gerald ay hindi dapat maghawak ng sama ng loob kay Felicity, kahit na panatilihin siyang mapanunuya sa kanya sa nakaraan. Kung hindi man, hindi niya siya papayagang maging sikat na anchorwoman na ngayon siya. Lilinawin ko ito, tiyak na tutulungan kita sa kahit na ano. Gayunpaman, Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay at maging totoo tungkol dito? Ikaw ba ay ordinaryong tao? At ikaw din si G. Crawford na taga Mayberry, Panipi. Kinagat ni Felicity ang ibabang labi habang sa wakas ay napagpasyahan niyang harapin ng harapan si Gerald. Si Felicity ay nagkaroon ng labis na komplikadong damdamin sa sandaling nakilala niya ulit si Gerald makalipas ang ilang panahon. Si Gerald ba talaga ang taong nagustuhan niya sa lahat ng oras na ito? Palaging ginagamot siya ng ordinaryong tao. Bagaman hindi pa sila personal na nagkakilala, si Felicity ay lumago upang magkaroon ng damdamin para sa kanya pagkatapos makatanggap ng kanyang tulong ng ilang beses. Ito ay ang uri ng pakiramdam na damaykit lamang sa kanyang puso. Ito rin ang naging dahilan kung bakit wala siyang naramdaman tuwing sinubukan ng ibang mayaman at binata na makuha ang kanyang pagmamahal o tulungan siya. Kabanata 438. Kamakailan lamang matapos sumikat si Felicity, maraming lalaki na parehong gwapo at mayaman ang nagsimulang tumulong upang tulungan siya. Minsan, nagkaroon siya ng menor de edad na lagnat. Ngunit kahit noon, ilang kabataan at mayayamang lalaki ang nagtulak sa kanyang lugar upang magpadala sa kanya ng gamot ng personal. Ang ilan sa kanila ay nakikipag-chat sa kanya tuwing gabi. Sa teknikal na paraan, sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng iyon. Para sa kanya, ang mga lalaking iyon ay sapat na upang maabot ang kanyang pamantayan sa kasosyo. Ang ordinaryong man mismo ay hindi masyadong nakipag-usap kay Felicity sa loob ng ilang buwan. Hindi pa niya siya nakilala ng personal. Sa kabila ng lahat ng iyon, wala ring nararamdaman si Felicity para sa iba. Ito ay tiyak na patunay ng kanyang paghanga kay ordinaryong tao. Naisip pa niya kung paano siya tumingin, hindi mabilang na beses. Gayunpaman, sa bawat dumadaan na bakas na nakuha niya, higit na inihayag nito ang mas buong larawan na ang ordinaryong tao ay walang iba kundi ang taong lagi niyang minamaliit, si Gerald. Paano? Hindi siya magkaroon ng komplikadong damdamin tungkol doon. Si Gerald ba talaga? Kung ito, pagkatapos ay si Gerald ang para sa akin. Gusto ko ba? Mahal ko pa ba siya? Kudlit. Sa totoo lang hindi ako makapaniwala na nahulog ako kay Gerald. Ang mga nasabing katanungan at saloobin ay puna ng kanyang isip mula sa araw na huli silang nagkita sa restaurant. Patuloy siyang nag-aalala tungkol dito, at ngayon ay mas nababalisa siya kaysa dati na nakatayo sa harapan niya. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya tinanong niya ang totoo. At paano kung ako? Gusto mo pa ba ako? Tanong ni Gerald. Pabalik, isang mapait na ngiti sa labi. Kinagat ng kaunti ni Felicity ang ibabang labi nito bago umiling. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung magugustuhan kita kahit na ikaw ay tunay na ordinaryong tao. Panipi, ngumisi ito kay Gerald. Pinag-iisipan mo lang ito. Paano ako magiging ordinaryong tao sa lupa? Panipi. Bagaman kalmado ang boses nito, hindi makeably ng mukha nito ang kanyang pagkabalisa. Nagkaroon ng komplikadong damdamin si Gerald gayon din sa pagtingin niya kay Felicity. Natakot si Gerald na ang makilala siya ulit sa hinaharap ay maging awkward kung alam niya ang totoo, kaya tumahimik siya tungkol sa kanyang pagkatao. Matapos ang nangyari kay Gia, alam na ngayon ni Gerald na huwag manligaw sa ibang mga batang babae kung hindi siya determinadong bigyan sila ng kaligayahan at magagandang prospect sa hinaharap.
May kamalayan din siya, na tiyak na nasa sobrang sakit at pagkalito. Si Felicity kung aaminin niya ang inaangkin nito. Walang makukuha, sa paggawa nito. Hindi ako bibili. Siguradong, nagsisinungaling ka dyan, sabi ni Felicity habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Gerald. Gerald, mangyaring, ako, gusto ko lang marinig ang totoo mula sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, kukunin ko. Magbabahagi ako ng ilang impormasyon sa iyo. Positive ako na tiyak, na makikita mo ang balita na kagiliw-giliw. Kumusta naman yan, Panipi? Tanong ni Felicity habang dahan-daw ang lumapit kay Gerald. Hindi ako si G. Crawford, o ako rin ang karaniwang tao. Walang kasinungalingan doon. Nanalo lang ako sa loto at ito ay isang malaking halaga ng pera. Kung ako talaga si G. Crawford, bakit ko pamapanatili ang isang mababang profile? Bukod, si G. Crawford ay nagmula sa isang malaking pamilya. Nasa parehong klase kami sa nakaraang 3 taon ngayon. May hitsura ba ako na nagmula sa isang malaking pamilya? Sagot ni Gerald. Simpleng tumanggo lang si Felicity. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maipagkamuhian si Gerald kahit na hindi siya si G. Crawford o ordinaryong tao. Mabuti, maniniwala ako sa sinabi mo ngayon. Gayon din, interesado ka ba sa impormasyon? Tanong niya habang umiling, upang bawiin ang kanyang pagpipigil. Anong nangyari? Kalahating buwan na ang nakalilipas, dumalo ako sa isang pag-andar. Sa Yanken, nabunggo ko ang isang babae doon. Panipi, tulad ng sinabi ni Felicity, sinilip niya si Gerald. Nausisa siyang makita kung anong reaksyon ang ibibigay niya. Ipagpatuloy mo. Kilala ko ba ang batang babae na iyon? Tanong ni Gerald. Siyempre gagawin mo. Medyo malapit ka rin sa kanya. Panipi, hindi ko inaasahan na mabangga siya doon, ngunit narito ang bagay. Nagbago siya ng gusto. Kung sakaling balak mong makipagkita sa kanya muli, masisiguro ko na labis kang mabibigla. Panipi, hindi mapigilan ni Gerald na kumamaw ang likod ng kanyang ulo sa pagkalito. Siya si Xavier. Ang dating mo, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanya? Sabi ni Felicity nang mapagtanto niyang hindi pa niya mahulaan kung sino ang dalaga. Xavier, si Gerald naman ang nabigla sa oras na ito. Kabanata 439. Si Xavier ay nasa Yanken. Natigilan siya nang marinig ko lang ulit ang pangalang iyon. Ilang buwan na siyang hindi naririnig mula sa kanya. Nakaramdam siya ng biglang matinding kirot sa kanyang puso. Kung tutuusin, 2 taon siyang naging asawa ni Xavier. Ang kanyang mga alaala sa Mayberry University ay halos binubuo ng pareho nilang pagsasama. Gayunpaman, labis niyang sinaktan ang damdamin. Sa isang punto, galit lamang sa kanya ang naramdaman ni Gerald. Matapos niyang ihayag sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang G. Crawford, naging malamig siya patungo sa Xavier. Nakatanggap siya ng napakalaking suntok mula doon, na tumigil siya sa universidad. Mula nang nangyari iyon, ang anumang sama ng loob sa kanya para sa kanya ay tumigil sa pag-iral. Sa halip ay napuno siya ng panunuya sa sarili. Dati, wala siya. Gayunpaman hindi siya ginusto ni Xavier para doon. Pinili pa rin niyang makasama siya. Sabay silang kumain, at nagsabay pa sa pamimili. Habang totoo na nagbago si Xavier sa huli, mas mahusay siya kumpara kay Alice at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naiinis sa kanya sa pagiging mahirap. Iyon ang nakakaantig kay Gerald noon dahil ang karamihan sa mga batang babae ay likas na ginusto ang mga mayamang kapareha. Ang kanyang pagiging malamig noon ay literal na sumisira sa kanyang hinaharap, sa punto na hindi niya man nakumpleto ang pag-aaral sa universidad. Pinag-isipan muna ni Gerald ang tungkol sa pagkuha ng isang tao para hanapin si Xavier. Kung nahahanap niya siya, maibibigay niya sa kanya ang isang trabaho na may matatag na kita at mabuting mga prospect. Makakapagpahinga siya ng mas madali kung alam niyang maaari pa rin niyang panatilihin ang sarili. Gayunpaman, sumuko si Gerald sa ideyang iyon sapagkat sa palagay niya mas lalo niya itong aayawan kung sakaling malaman niya ito. Ano ba namang klaseng pagtugon iyon? Masaya ka ba? Nasa sabik? O baka sinisisimulang ang sarili mo sa ulo mo ngayon? Mausisa, natanong ni Felicity. Kumusta na siya ngayon? Magaling ba siya? Tanong ni Gerald.
Hindi pinapansin ang tanong niya. Nako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa totoo lang, ang galing niya. Nakatira siya sa napakahusay na buhay na. Tiyak na magiging lampas sa iyong inaasahan. Bago kami naghiwalay, sinabi niya sa akin na babalik siya sa Mayberry balang araw upang kunin kung ano ang nawala doon. Panipi, medyo may nakakatakot siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang sinasabi niya iyon, nang tanungin ko siya tungkol dito, wala na siyang ibang sinabi tungkol sa bagay na ito. Speaking of which, Gerald, bakit tumigil si Xavier sa universidad? Panipi, noon, sinabi sa kanya ni Xavier na ipasa ang isang mensahe kay Gerald. Gayunpaman, si Felicity ay hindi interesado sa anumang nauugnay kay Gerald kaya't itinago niya lamang sa kanyang sarili ang mensahe. Siyempre, ang mga bagay ay magkakaiba-iba ngayon, kasama ang pag-usisa niya sa kung ano ang ibig sabihin ni Xavier. Nagtataka ako, sabi ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Inihayag niyang babawiin niya kung ano ang nawala sa Mayberry. Tiyak nagag-antay siya kay Gerald. Ano sa lupa ang pinagdaanan ni Xavier sa nakalipas na ilang buwan? Walang ideya si Gerald kung saan magsisimulang mag-speculate. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Gumagawa ng mahusay si Xavier at iyon lamang ang mahalaga sa kanya. Aba, ayos lang kung ayaw mong pag-usapan ito. Malalaman ko lang kung kailan siya bumalik sa wakas isang araw. Sabi ni Felicity bago bumantong hininga. Sige, tama na chit-chat. Kailangan kong tapusin ang aking makeup para sa live na broadcast ngayong hapon. Panipi, o sige, sabi ni Gerald habang tumatango ang ulo. Palabas na siya. Palabas ng opisina, tumawag sa kanya si Felicity. Habang hinihintay niya ang sasabihin nito, lumapit siya sa kanya bago hinarangan ang pinto gamit ang mga braso. Gayun din, Gerald, inaasahan kong mapangako mo sa akin ang isang bagay dahil tinutulungan kita sa oras na ito. Panipi, ano ito? Hindi ka maaaring magpakasal bago ko malaman kung sino ang totoong pagkatao ng ordinaryong tao. Iyon lang ang hiling ko. Posible ba iyon? Tanong ni Felicity habang kinakagat ang ibabang labi, ni hindi niya naintindihan kung bakit humihingi siya ng isang walang katotohanan na bagay mula kay Gerald. Maaari bang ibig sabihin nito na nahulog ako sa kanya dahil alam ko na siya ay malamang na ordinaryong tao? Kung si Gerald talaga ay ordinaryong tao at nagpakasal siya sa iba. Tuldok. Ano ang mangyayari? Hindi nais ni Felicity na makaramdam ng ganoong mapait na pagsisisi. Habang pinagnilayan niya ng kaunti pa ang kanyang sariling katanungan, napagtanto niya na dapat iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na gumawa ng ganoong pangako. Hindi pa rin siya sigurado kung totoong mahal niya si Gerald. Matapos marinig ang hiling ni Felicity, nagtatakang tumingin sa kanya si Gerald. Huwag makakuha ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ayoko, sayo, naghahanap lang ako ng sagot. Sabi ni Felicity. O sige, mayroon kang pangako. Sa buong katapatan, si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng bahagyang pagkalabog matapos marinig muli ang pangalan ni Xavier. Kabanata 440. Nangako siya ng walang kahit katiting na pag-aatubili. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagsasabi kay Felicity na siya ay talagang ordinaryong tao, ngunit hindi ngayon ang oras para dyan. Ngayon na ang oras para tanungin ni Felicity ang kanyang mga tagahanga na hanapin si Gia. Pagkababa niya ng hagdan, kitang-kita ng iba na malinaw na may binibigyang timbang sa kanyang isipan si Gerald. Habang tumatakbo siya ng dahan-dahan, kapwa sumunod sa likuran nina Felicia at Quaid. Patuloy na pumipili si Felicia sa pagitan ng pagsundot kay Quaid at pagid ng kanyang ulo sa likuran ni Gerald. Malinaw na may nais sabihin si Quaid kay Gerald. Gayunpaman, tiyak na mukhang si Quaid na hindi siya naglakas loob na umakyat kay Gerald. Quaid, hindi talaga big deal. Sige na kausapin mo si Gerald tungkol dito, sabi ni Tammy habang nagbubuntong hininga, nakatingin sa dalawa. Hindi niya nakayang makita ang pag-arte nila sa likod ni Gerald. Narinig ni Gerald ang pagtawag sa kanyang pangalan at tumalikod. Siya, sa likuran niya, nakita niya si Felicia na sinusundot si Quaid. Habang pareho silang nakatitig sa likod, si Gerald ay medyo nalito sa eksena ngunit umiling siya bago
Tumingin kay Quaid at nagtanong, ano ang problema? Umubo si Quaid habang inaayos ang kanyang baso. Kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay, ngunit hindi ako sigurado kung handa ka bang magpahiram. Sa una, si Quaid ay tumingin sa ibaba kay Gerald ngunit nang makita niya na nagmamaneho siya ng isang Mercedes-Benz G-Class. Laking gulat niya. Ipagpatuloy mo. Kaya, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang nagpapaupa. Kailangan niyang popahan ang isang Mercedes-Benz G-Class sa buwang ito kahit na wala pa siyang kapalaran sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa isa kung nabigo siya na maabot ang kanyang target sa buwang ito ay maaaring siya ay natanggal sa trabaho. Maaaring nahulaan mo na ngayon, ngunit maaari mo bang ibigay ito sa kumpanya ng aking kapatid sa loob ng 3 araw? 3 araw lang. Tiyak na babayaran ka ng aking kapatid ng bayad sa pagpapaupa. Sabi ni Quaid. Naintindihan ni Gerald ang sitwasyon ni Quaid. Ang ilang mga kumpanya ay nagdadalubhasa sa mga bagay na tulad nito, pipirma ang mga tao ng mga lease para sa mga kotse para sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagbaril para sa mga pelikula. Sa sandaling nilagdaan ang pag-upa, kung may nangyari man sa kotse, hindi mananagot ang leaser para dito. Ang leaser ay hindi rin kailangang mag-abala tungkol sa lahat ng mga gastos. Ang kotse ay may upahan lamang ng ilang araw at maaari silang kumita ng $3,000 nang hindi na kailangang gumawa ng iba pa. Kung ganun, sure, popahan ko ito sa kanya, sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Walang nakitang dahilan si Gerald upang tumanggi. Si Quaid ay may isang kamay sa pagtulong kay Gerald na makita din si Gia. Pagkatapos ng lahat, ano pa, inaprubahan siya ni Gerald, nakikita kung gaano niya pag-aalaga ang kanyang kapatid. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang mga alalahanin dahil mayroon siyang kapatid na babae. Kung ang kapatid na babae ni Gerald ay nasa anumang kaguluhan, si Gerald ay magmamadali upang tulungan siya ng walang kahit natakot o pag-aalangan man. Salamat, Gerald. Tatawagan ko ang aking kapatid ngayon upang sabihin sa kanya ang magandang balita. Pupunta siya malapit sa isang kontrata para mag-sign ka. Tuwang-tuwa na sabi ni Quaid. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kapatid na babae at nilagdaan ang kontrata. Kapag tapos na iyon, umuwi si Tammy at ang iba pa upang subukang makuha ang kanilang mga koneksyon. Upang makatulong na malutas ang isyu ng pagkawala ni Gia. Tinawag ni Gerald si Zack na kasama ang ilang iba pa. May kailangan silang hanapin. Anumang maaaring magbigay ng isang bakas kung nasaan ang kinaroroonan ni Gia. Kung hindi man, alam ni Gerald na hindi siya makakapagpahinga ng madali sa buong buhay. Malapit na dumating ang gabi. Si Gerald ay pagod at gutom matapos gawin ang lahat ng kaya niya. Sa buong araw, umatras siya sandali sa isang restoran upang punan ang kanyang tiyan bago ipagpatuloy ang paghahanap. Anong ibig mong sabihin? Sa palagay mo ba hindi ako kailangan? Masama ba ako? Panipi. Habang kumakain siya, biglang narinig ni Gerald ang pagtatalo na nagmumula sa isang hapagkainan na hindi masyadong kalayuan sa kanya. Mayroong mga tinig ng 2 kababaihan at isang lalaki. Ang lahat ng 3 tinig ay nagmula sa iisang hapagkainan. Tila, nahuli ang lalaki na namula sa kamay na nandaraya kasama ng ibang babae. Ang orihinal na kalaguyo ng lalaki ang siyang gumagawa ng karamihan sa pagsisigaw habang nanloko ang duo. Sobrang traitor ko sa'yo. Ano ang kulang sa kanya? Minahal mo ako. Bago ito, hindi mo na ba? Bakit mo nais na makasama siya? Panipi, patuloy na sigaw ng babae sa kanila. Ang ganitong uri ng eksena ay hindi bihira. Talagang hindi na. Kailangan pang tignan sila ni Gerald. Gayunpaman, sumulyap siya dahil sa pag-usisa dahil sa pagiging maingay nila. Nagresulta ito sa kanyang paningin na nakapako sa trio. Ang babaeng sumisigaw ay si Lillian pala. Tulad ng para sa pares na nahuli na nandaraya, wala silang iba kundi sina Hayward at Sharon. Ibinalik ang oras sa araw ng pagtitipon ng klase, naalala ni Gerald na narinig mula kay Waylon na si Sharon ay kasintahan na ngayon ni Hayward. Si Lillian ay dapat nabalisa sa lahat ng oras na ito mula ng gusto niya rin si Hayward. Isang sampal ang narinig, at ang sigawan ay tumigil.
Ang tatanggap ng sampal ay si Lillian. Tumayo na si Sharon, isang malamig na ekspresyon ng mukha niya. Lillian, tama na. Wala ka ba sa iyong isipan? Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.